Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at sa lahat ng bumubuo ng misteryo sa Dilim TV. Una po sa lahat, isang taos-pusong pagbati po sa inyo dahil naabot na ninyo ang mahigit 20,000 subscribers. Patunay po ito na marami ang naaantig at nahuhumaling sa mga kwentong inyong inihahatid dito sa inyong programa. Misteri, ang mga detalye, lugar at pangalan ay sadyang iniba ko po upang maitago ang aming pagkakakilanlan. Nangyari po ito noong panahon na simple pa lamang ang buhay. Hindi pa tayo abala sa modernong buhay at bagay. Yung mga panahong hindi pa tayo nalululong sa social media. Yung mga panahong umiikot ang mundo natin sa isa't isa. Bago po ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po ay 45 taong gulang na ngayon, ngunit nang mangyari ang karanasang ito ay 14 anyos pa lamang ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eboy at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Eboy anak, bangon na! Kanina pa nag-aantay ang ate Miranda mo. Opo Nay, babangon na po. Hala sige, huwag makupad ang kilos. Alam mo namang mainipin yan. Baka kumuha ng ibang bata at mawalan ka ng pagkakakitaan. Nay, kahit naman kumuha siya ng ibang bata, wala namang papayag. Kayo lang naman ang bukod tanging magulang na pumayag na magtrabaho ako sa kanya. Lahat ng magulang takot sa kanya. Haba, ano naman ang nakakatakot sa kanya? Kaganda-ganda ng mukha niya. Bukod pa roon malaki pa magpabayad. Hindi naman sila takot sa itsura niya, Nay, kundi sa ugali. Ikaw, natatakot ka ba sa kanya? Nakaka3 buwan ka na sa kanya. Masasabi mo bang nakakatakot siya? Hindi naman po. Basta tama lang yung ginagawa ko. Hindi naman po siya nagagalit. Yun naman pala Yung mga taong natatakot o naiinis sa kanya, masyado lang silang mapanghusga. O siya, hala sige, maligo ka na at amoy papag ka pa. Sa edad kong 14, Misteri, nagsimula na akong magtrabaho bilang alalay o boy ni Ate Miranda. Meron po siyang lumber business na masasabi kong matagumpay naman. May mga tauhan siya roon, pero ako ang inaasahan niya sa maliliit na utos at kahit saan siya magpunta ay kasama niya ako. Sa pamamalengke, pamimili ng personal na gamit, pakikipag-usap sa mga kliyente at kung saan-saan pa. Siya kasi, Misteri, yung tipong mas kampante o mas sanay na may alalay. Gusto niya na lagi siyang may taga-abot, taga-sagot at taga-sunod sa kanya. Marami ng bata o matandang sumubok maging alalay niya, pero lahat sila ay hindi nagtagal. Dahil medyo mainitin daw po ang ulo niya, masungit at minsan masakit magsalita. Pero sa 3 buwan ko po sa kanya, sa awa ng Diyos ay hindi ko naman yun nararanasan. Ako kasi, Misteri, yung tipo na tahimik lang pero mapagmasid. Nababasa ko agad ang mga kailangan at gusto niya at mabilis kong naiintindihan ang ugali niya. Kaya naman po bago pa siya mag-utos, nagagawa ko na. Magandang araw po, Ate Miranda. Mabuting nandito ka na, Eboy. Samahan mo ko mamaya sa bayan. Bibili ko ng padlock. O sige po, ate. At saka, paalala mo nga rin, kailangan kong magbayad ng kuryente. Pero kailangan nating umuwi agad kasi may papuntang malaking customer. Ako yung gustong umarap sa kanila Kung gusto mo po, ako na lang po ang magbabayad ng kuryente at bibili ng padlock. Hindi, ako dapat. Basta bilisan na lang natin, okay? Maya-maya lang ay may pumaradang isang motor sa tapat ng shop. Akala ko ay mag-i-inquire tungkol sa mga kahoy, ngunit hindi pala, base sa inilabas nitong bulaklak.
Magandang araw. Pero alam mo, walang mas gaganda sa'yo, Miranda. Oh, anong ginagawa mo dito? Di dinadalaw kita. Gusto kong makita yung maganda mong mukha eh. Ay naku, Ruel. Umuwi ka na. Busy ako ngayon. Uuwi ako? Abay, kahit sandali lang, Miranda. Kumain lang tayo ng almusal. Alam mo naman na malayo pa yung binyahe ko rito eh. Wala naman kasing nagsabi na magbiyahe ka dito ng ganitong kaaga. Alam mo naman na marami akong trabaho, di ba? Sus, o siya, sige. Aantayin kita. Babalik ako mamaya ah. Siguraduhin mo naman na matuloy tayo mamaya para hindi sayang yung effort ko. Parang naaasar na iniwan ng lalaki ang bulaklak sa ibabaw ng estante. Isa po siya sa manliligaw ni Ate Miranda Misteri. Sa 3 buwan ko sa kanya, marami-rami na rin ang nakita kong dumadalaw sa kanya na galing pa sa mga malalayong lugar. Pero parang ni isa, wala pa ring nakakapasa. Hindi ko naman po masisisi si Ate Miranda dahil karamihan sa kanila, kung hindi mayabang, ay mukhang hambog. At yung iba naman, halatang pisika lang ang habol sa kanya. Si Ate Miranda po pala ay 38 taong gulang na noon. Yung mga kaedaran niya, karamihan ay may mga asawa o may mga anak na. Pero siya, nananatiling dalaga pa rin. Tanda ko pa nang tawagin siya ng isa naming kapitbahay na matandang dalaga nang minsang magkasagutan sila sa kalsada. Nakakaabala yung truck mo dito. Alisin mo yan, kung hindi, itatawag ko na yan sa barangay. Pasensya na, Nancy. Ngayon lang naman yan dahil may ginagawa sa lote ko. Alam mo naman na may sarili akong parking, di ba? Kaso may inaayos lang. Pero bukas, maipapasok ko na yung truck. Wala akong pakialam kung may ginagawa dyan o wala. Ang gusto ko, alisin mo yung truck dito. Pero malaki pa naman yung daan. Nakakaraan pa naman yung mga sasakyan ah. Basta, naiistorbo mo yung lugar natin. Pati mga anak namin hindi tuloy makapaglaro. Baka madaganan ng truck mo. Palibhasa, matandang dalaga ka, walang pamilya. Kaya hindi mo kami maiintindihan. Aba, parang namemersonal ka na yata, Nancy ah. Hindi tama yan. Bakit? Masakit bang masabihan ng katotohanan, ha? Totoo naman, di ba? Walang nagtatagal sa'yo. Ano kaya meron, ano? Bakit itinitigil ng mga manliligaw mo ang panliligaw nila sa'yo? Siguro may mabaho sa'yo o kaya may sikreto kang nakakadiri o di kaya naman may masama kang ugali. Sandaling natahimik si Ate Miranda noon. Habang ako naman ay hindi ko alam ang gagawin, kaya tulala lamang ako sa gitna ng bangayan nilang dalawa. Alam mo, Nancy, mas gugustuhin ko ng maging mabaho, nakakadiri o masamang ugali kaysa naman maging katulad mo, tsismosa at inggitera na, pangit pa. Halos sabunutan na siya ng kapitbahay naming si Ate Nancy nang marinig ang mga huling sinabi niya. Mabuti na lang at napigilan siya ng iba pang mga tao roon. Sa tingin ko, pareho naman silang may punto. Pero masyado lang matabil ang dila ni Ate Nancy kaya nakatikim din siya ng panlalait mula kay Ate Miranda. Ang obserbasyon ko sa amo ko, Misteri, ay mukha lamang siyang masungit at mabagsik dahil hindi siya sadyang palangiti. Pero kung hindi mo naman siya sasabihan o gagawa ng masama, mabuti naman siya sa'yo. Gayunpaman, maraming bulong-bulungan sa amin na mas mabuting iwasan na lang daw siya dahil baka kabaligtaran ng ganda niya ang kanyang ugali. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang kaibigan sa lugar namin. Boy, munti ko nang makalimutan. Sabado pa lang ngayon. Oh, heto na yung sweldo mo. Ingatan mo yan baka mahulog sa bulsa mo. Hindi na po ba tayo magsasabay sa paglalakad, Ate Miranda? Hindi na. Mauna ka na. Maya-maya pa ako Aantayin mo po ba si Kuya Ruel dahil kakain po kayo sa labas mamaya? Hindi ko siya hihintayin. May tatapusin lang talaga ako. Kung dumating siya, di tuloy kami. Pero kung hindi, di hindi. Sige po. Ingat po kayo. Mauna na po ako.
Araw ng Lunes, medyo natanghali ako sa pagpasok. Masama kasi ang pakiramdam ni nanay kaya ako ang naghatid sa eskwela ng nakababata kong kapatid. Siya lang po kasi ang kayang pag-aralin ng aking mga magulang. Isa rin po yun sa mga dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Para makatulong sa gastusin sa bahay at para makaipon. Para makapasok ako sa susunod na taon. Plano kong mag-ipon ng mag-ipon para may pambaon at pambili ng gamit sa eskwela sa susunod na pasukan. Magandang umaga, Ate Miranda. Pasensya na po kung natanghali ako. Ako po kasi yung... Okay lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Napansin ko ang isang kahon na parang regalo sa ibabaw ng kanyang lamesa. Naisip ko, baka regalo ito sa kanya ni Kuya Ruel. Regalo po ba yan sa inyo ni Kuya Ruel? Ha? Alin? Yan pong kahon na pula sa lamesa nyo. Hindi po ba nag-date kayo nung Sabado? Hindi kami natuloy. Bakit po? Hindi naman siya nagpunta eh. Oo siya, tama na yung mga tanong mo. Ayusin mo yung mga resibo doon, tapos timplahan mo muna ako ng kape. Sige po ate. Sa isip-isip ko noon, Misteri, isa na namang manliligaw ang hindi sumipot sa kanya. Naisip ko tuloy, sino kaya talaga yung umayaw sa kanila? Si Kuya Ruel ba ang nawala ng gana? O si Ate Miranda yung bumasted sa kanya? Makalipas ang ilang araw, inutusan ako ni Ate Miranda na bumili ng pandesal para sa mga tauhan niya. Tahimik akong naglalakad pabalik ng shop nang marinig kong may kausap siya sa gilid ng pintuan. Sumilip ako at nakita kong si Mang Fidel iyon. Isa namin siyang kapitbahay. Mga nasa 50 na ang edad, may asawa at 6 na anak. Parang pabulong ang usapan nila. Kaya mas lalo akong nagdahan-dahan para hindi nila ako mahalata. Ayokong maunsyami pa ang pag-uusap nila dahil sa akin. Mang Fidel, di ba ayaw ng asawa mo na ibenta yung puno nyo? Baka magkaproblema lang ako. Baka kumuha ko ng tauhang puputol doon tapos biglang magwala si Aling Lisa. Huwag mo siyang intindihin. Hindi naman siya ang nagtanim nun. Kung tutuusin nga, ibibigay ko na sa iyo yon at hindi ko na pababayaran kung papayag ka lang na lumabas tayo. Ayoko ng gulo, kaya nga ilang beses na kitang tinatanggihan. Nagpapakipot ka pa. Alam ko namang naghahangad ka rin at may pangangailangan. Hindi mat yun ang hinahanap mo, yung walang relasyon. Mag-e-enjoy lang tayo sa isa't isa. Alam mo, Mang Fidel, kailan ka pa naging manghuhula? Paano mo nasabi na yun ang pangangailangan ko? Dahil alam ko ang hilat siya ng mga katulad mo. Nagpapanggap na banal, pero sa loob naman ang kulo. Huwag kang mag-alala, Miranda. Itatago ko ang sikreto natin. Ibibigay ko ang gusto mo. Yung 2 puno sa bakuran ko, basta ibibigay mo rin ang gusto ko. Kapag nahuli ka ng asawa mo, paano mga anak mo? Hindi mo na kailangang problemahin yun. Sayang ang ganda at kinis mo. At saka, sakali mang mangyari yon, mayaman naman ang pamilya ni Lisa. Hindi siya pababayaan nun. Nakita kong biglang nagkagat-labi si Ate Miranda at malagkit ang mga matang tumitig kay Mang Fidel. Sige, sa Sabado ng gabi, 12:00 ng gabi, tumakas ka sa inyo. Haantayin kita dito. Dito tayo mismo sa shop ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Madali ka palang kausap. Sige, pupuntahan kita sa oras na yon. Gulat na gulat ako sa narinig ko. Hindi ko akalaing papatol ang amo ko sa may asawa. Ang buong akala ko, napakapihikan niya. Pero bakit sa may edad na, may asawa pa at hindi naman kagwapuhan, doon pa siya bibigay? Para lang sa 2 puno? Umatras ako ng bahagya at lumayo muli. Nagpanggap akong kararating lang galing sa bakery. Pagdating ko, pilit kong itinago na may narinig akong hindi dapat marinig. Pagdating ng Lunes, naging usap-usapan sa aming lugar ang hindi pag-uwi ni Mang Fidel sa kanilang tahanan.
Marami ang nag-isip na nilayasan nito ang kanyang asawa at sumama sa kabit. Hindi naman makapaniwala ang asawa niyang si Aling Lisa dahil wala naman daw silang pinag-aawayan. At sakaling may kabit man daw si Mang Fidel, hindi raw nito magagawang lumayas dahil mahal na mahal daw niya ang kanilang mga anak. Habang naririnig namin ang kwentuhan ng mga tao at mga tambay sa labas, napatingin ako kay Ate Miranda at naalala ko ang huling pag-uusap nila ni Mang Fidel. Nakatingin lamang siya sa mga nagchichismisan, ngunit tahimik siya at walang imik. Ayoko naman siyang tanungin tungkol dito dahil siguradong malalaman niyang palihim akong nakinig sa kanilang usapan. At kapag nangyari yon, tsak, nakatapusan ko na dito sa trabaho. Kaya minabuti kong manahimik na lamang ng mga oras na yon. Pagsapit ng hapon, habang abala si Ate Miranda sa pakikipag-usap sa isang customer, bigla niya akong tinawag. Boy, pakikuha nga yung calculator dyan sa lamesa, bilis! Sige po ate. Sa sobrang pagmamadali ko, natabig ko ang kahon na nasa ibabaw ng lamesa niya at nahulog ito sa sahig. Inabot ko muna kay ate ang calculator na hinihingi niya at pagbalik ko, pinulot ko ang natapon sa sahig. Sa pagbagsak nito, natanggal ang takip ng kahon. Misteri, tsokolate pala ang laman ng kulay pulang kahong iyon. Iba't iba ang korte nito at mabuti na lang ay hindi ito natanggal sa lalagyanan at hindi nadumihan. Pero ang mas pumukaw sa atensyon ko ay ang nalaglag na maliit na papel mula rito. Isa itong maliit na card at nakasulat dito. To my beautiful Miranda, alam kong gusto mo rin ako, kaya't hihintayin ko ang sagot mo ano man ang mangyari. Nagmamahal, Ruel. Boy, anong nangyari? Halos masamid ako sa gulat nang marinig ang boses sa likuran ko. Agad ko namang binalik sa loob ng kahon ang card at tinakpan agad ito. Ate, nalaglag po itong kahon niyo. Ano po bang laman ito? Baka nabasag kasi. Yan lang pala. Wala, hindi naman babasagin yung laman yan. Sige na, ibalik mo na lang ulit sa lamesa. Nakahinga ako ng maluwag nang maniwala siyang hindi ko alam ang nasa loob ng kahon. Pero misteri, para bang biglang may namuong pagdududa sa isip ko. Sa pagkakatanda ko kasi, ang sabi ni Ate Miranda ay hindi sila natuloy magkita ni Kuya Ruel. Pero ano yung nakita kong regalo mula sa kanya? Nagsinungaling ba siya sa akin noon? At kung oo, ano yung dahilan niya? Buong araw akong napag-isip noon, misteri. Naubos ang maghapon na palihim ko siyang tinititigan. Binabasa ang kanyang mga kilos at hinuhulaan ng mga dahilan. Pero wala naman akong nakuhang kasagutan. Isang hapon, nagpasama si Ate Miranda sa bangko. Tigabit-bit niya kasi ako ng payong at pamaypay niya. Kakalabas lang namin noon at naghahanap ng masasakyang tricycle nang bigla kaming mabangga ng isang gwapong lalaki. Aray, ano ba? Nananadya ka ba? Ang luwang-luwang ng kalsada oh. Nakatitig ng diretsyo ang lalaki sa kanya para bang sinisipat ang muka ni Ate Miranda. Sa isip-isip ko, isa na namang lalaki ang nabighani sa kanya. Panigurado, sinadya talaga ng lalaking banggain si ate para magpapansin. Miss, baka ikaw ang hindi tumitingin sa dinaraanan mo. Umiiwas na nga ako sa iyo pero bigla-bigla kang lumihis ng lakad mo. Aba, sira ulo ka. Ako pa sinisi mo. Ang laki-laki ng katawan mo. Kaya ikaw dapat ang umiiwas talaga, no? Teka, kinakausap pa kita. Tumalikod ang lalaki at hindi na inintindi pa ang sinasabi ni Ate Miranda na naiwan namang tulala. Hindi kami parehas makapaniwala sa pagwawalang bahala ng lalaki sa kanya. Boy, tingnan mo nga yung mukha ko. May dumi ba? May mali? Magulo ba yung buhok ko? Wala naman po ate. Malinis naman at maayos naman ang buhok niyo. Kung ganun, titigan mo nga ng mabuti yung mukha ko. Aminin mo, pumangit na ba ako? Tumanda. Ilang taon na sa tingin mo?
Maganda pa rin po kayo, Ate Miranda. Kung hindi ko alam ang tunay niyong edad, iisipin kong nasa 26 pa lang kayo. Totoo ba yan? Bakit ganun yung trato sa akin ng lalaking yun? Para bang ang pangit-pangit ko? Wala naman po siyang sinabing pangit kayo, ate. Hindi lang po siguro kayo sanay na... hindi sanay na ano? Hindi lang po kayo siguro sanay na makasalamuhan ng taong hindi nagkakagusto sa inyo. Baka mas mahilig lang po siya sa pangit. Joke lang po. Pero alam mo, boy, may punto ka. Kung hindi naman malabo yung mata niya o bulag siya, siguradong pangit na babae yung tipo niya. Walang yang yun. Siya pa yung may ganang magsungit sa akin. Lihim akong natawa noon, Misteri. Hindi ko kasi akalaing didibdibin ni Ate Miranda ang ginawang pagsusuplado sa kanya ng lalaki. Lumipas ang 2 araw. Nagulat na lamang ako nang bigla akong kalabitin ni Ate Miranda. Sobrang bilis at ang diin-diin pa. Boy, tingnan mo. Tingnan mo yung lalaking kausap ni Manang Feli. Hala, yun yung lalaking nakita natin nung isang araw, diba? Yung nakabangga sa inyo. Ano kayang ginagawa ng lalaking yan rito? Ayun lang po, hindi ko rin alam. Di alamin mo. Ha? Ano po? Bilis. Eto, bumili ka ng kahit ano doon sa tindahan malapit sa kanila. Bilisan mo habang nag-uusap pa sila. Pakinggan mong mabuti. Ano pong bibilin ko? Kahit ano, tinapay, soft drinks, bahala ka na. Basta tumabay ka lang ha. Pero huwag kang magpapahalata. Bilis! Dali-dali naman akong sumunod sa utos niya kahit hindi ko maintindihan ang dahilan. Ngayon ko lang siya nakitang magkaroon ng interes sa isang tao, lalo na sa lalaki. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa ni Manang Feli at ng lalaki, pasimple akong bumalik kay Ate Miranda. Boy, ano nalaman mo ha? Bilis, sabihin mo sa akin. Ayun po sa narinig ko, umuupa daw yung lalaki kina Mang Alberto. 1 buwan lang naman daw. Parang may aasikasuhin lang sa munisipyo natin, tapos uuwi na daw sa Maynila. Ganon? So magiging kapitbahay pala natin siya. Yun lang ba nalaman mo? Meron pa po akong nalaman. Ano yun? Sabihin mo na. Marcos po ang pangalan niya. 38 taong gulang. Isa daw po siyang architect. Talaga? Magkaedad pala kami. Bahagya kong nakita ang pagngiti sa labi ni Ate Miranda nang marinig ang impormasyong yun. Natuwa naman ako nang bigyan niya ako ng 50 pesos na tip para sa ginawa ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa shop, agad akong sinalubong ng isang amoy na para bang pinalibutan ako ng isang hardin ng sariwang bulaklak. Ang bango-bango, nakakapagpasaya ng mood, Misteri. Paglingon ko sa gilid, nakita kong nandoon si Ate Miranda. Nakadress na kulay pastel pink. Ayos na ayos ang buhok na para bang galing sa salon at pulang-pula ang lipstick na makinis ang pagkaka-apply at bagay na bagay naman sa kanya. Ate, ang ganda mo naman po ngayon. Talaga? Sigurado ka? Maganda na ba talaga ako? Opo, ate. At saka, ang bango mo pa. May lakad ka po ba? Hindi naman mahalaga. Pero mamaya, samahan mo ko sa labas ha. Mamimili lang ako ng ano po. Basta, paglabas natin mamaya, doon ko na lang malalaman kung ano yung bibilin ko. O siya, sige, tulungan mo muna si Ate Des. Magbantay ka doon ha. Mag-aayos lang ako. Pagdating ng bandang hapon, ay tinawag na niya nga ako para sumama sa kanya. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng plaza, napansin kong panay ang lingon niya sa paligid. Para bang may hinahanap-hanap. Ilang beses pa siyang huminto. Tingin sa kaliwa, tapos sa kanan, bago muling maglakad. Huminto kami sa tapat ng munisipyo. Asan na ba yun? Sabi, dito daw siya pupunta eh. Sino po ate? Sino po yung hinahanap natin? Wala. Yung ano lang, yung tendera ng sampagita. Oo, yun nga. Ha? Kailan pa po kayo naghahanap ng sampagita? Basta, ang kulit mo. Sino ba may sabi sa'yong pwedeng magtanong ha?
Hindi na lang ako umimik at nagsawalang kibo na lamang ako. Pero maya-maya, nang parang hindi na makapaghintay si Ate Miranda, ay nagyaya na rin siyang umuwi. Palabas na kami sa may harapan ng munisipyo at pababa sa mahabang hagdan nang bigla na lamang siyang matapilok. Sa hindi inaasahan, nawala ng balanse si Ate Miranda at napapikit na lang ako sa pag-aakalang malalaglag siya sa hagdan. Pero sa isang iglap, may sumalo sa kanya, isang lalaki na pamilyar ang itsura. Ano ba yan, miss? Bulag ka ba talaga o wala kang pakialam sa paligid mo? Kung hindi kita nasalo, baka may balik ka na ngayon. Salamat pero hindi ko naman sinasadyang matapilok. Bakit ba parang galit ka sa akin? Nakakaabala ka kasi. Aba, sorry hindi ko naman sinabing saluhin mo ko eh. Ganun ba? O sige, sa susunod na matapilok ka, kahit makita ko, hahayaan na lang kitang malaglag. Biglang tumalikod ang lalaki at akma nang aalis, pero pinigilan siya ni Ate Miranda. Hinawakan ito ang braso niya, kaya napatingin ulit ang lalaki sa kanya. Okay, pasensya na at salamat ulit sa pagsalo mo sa akin. Alam kong tagalugar ka lang namin. Pwede ba kitang imbitahan sa bahay para maghapunan mamaya? Bilang pasasalamat ko sa'yo. Ako nga pala si Miranda. Ikaw, anong pangalan mo? Marcus. Marcus yung pangalan ko. Pero hindi mo na ako kailangang pakainin. Ayos na yung simpleng pasasalamat mo. Pero ganun kasi ako magpasalamat eh. Gusto kong pinagluluto yung tao. Wag na. At saka may lakad din ako mamaya. Salamat na lang sa imbitasyon mo. Sabay talikod muli ng lalaki at mabilis na lumakad palayo. Ang kaninang ngiting-ngiting mukha ni Ate Miranda ay biglang napalitan ng simangot. Magmula sa oras na yon, halatang uminit ang ulo niya. Puwisit yung lalaking yun Akala mo kung sino? Kung ayaw niya, edi wag. Ate, may sinasabi ka po. Wala boy. Kausap ko lang yung sarili ko. Okay lang bang mauna ka nang bumalik sa shop? Doon mo na lang ako hintayin, okay? Sabihin mo kay Ate Des na siya na lang yung magsara kasi baka gabihin ako. Ayos ba yon? Sige po, Ate Miranda. Naghiwalay kami sa bayan. Binigyan niya ako ng pamasahe para sa tricycle. Nagtataka man, wala naman akong magawa kundi sundin siya. Pero hindi ko mapigilang mapag-isip. Lumingon pa ako pabalik. At nakita ko sa malayo na pumasok siya sa isang tindahan ng mga gitara at iba pang instrumentong pangmusika. May isang lalaking may suot na magarang salamin ang nakangiting humarap sa kanya. Sa paraan ng kanilang pag-uusap, para bang matagal na silang magkakilala. Makalipas ang isang linggo mula nang huli naming pumunta sa bayan ni Ate Miranda. Inutusan niya ako muli upang magpabili ng mga pangangailangan sa shop. Boy, ikaw na muna yung pumunta sa bayan Hindi muna kita masasamahan. Sige po ate, wala pong problema. Maaga pa lang ay bumiyahe na ako papunta sa bayan. Mainit ang araw pero mahangin. Sa bawat kanto may mga taong nag-aalok ng paninda. Tinapay, prutas at kung ano-ano pa. Habang naglalakad ako patungo sa palengke, napansin kong may isang matandang lalaki ang namimigay ng mga papel sa mga dumaraan. May ilan na kinuha ito, pero karamihan naman ay tumatanggi. Paglapit niya sa akin, iniabot din niya ang papel, pero tinanggihan ko at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Hindi ko na rin inusisa kung ano ang nakasulat dahil ang pumasok sa isip ko, baka advertisement lang ng kung anong tindahan o bagong bukas na kainan. Matapos kong mabili ang lahat ng kailangan, naglakad na ako pabalik. Doon ko napansin ang isang poste sa tapat ng lumang butika. May nakapaskil na isang papel at agad kong nakilala ang litrato na nakaprint dito. Parang biglang bumagal ang paligid, misteri. Dahil ang taong nasa larawan ay ang lalaking nakausap ni Ate Miranda noong huli kaming magpunta sa bayan. Siya yung may magarang salamin na nakangiting humarap sa kanya sa tindahan ng mga gitara.
Para bang bahagya akong kinilabutan. Naalala ko pa kung paano sila mag-usap noon na parang magkakilalang magkakilala. Bukod roon, sumagi rin sa isip ko si Mang Fidel na bigla na lamang nawala, na nakita ko ring minsang nakausap si Ate Miranda. Pagbaba ko ng jeep, naisip kong lakarin na lang at hindi na sumakay pa ng tricycle pabalik sa shop. Habang naglalakad, napansin kong may kasabay pala akong lalaki at nang mapagmasdan kong mabuti, siya yung lalaking nagsungit kay Ate Miranda dati, si Marcus. Napatingin ako sa kanya at nagulat ako nang mapatingin din siya sa akin. Ikaw yung kasama ng babaeng muntik ng malaglag sa hagdan, di ba? Opo, ako nga po yun. Kapatid mo ba siya? Hindi po, amo ko po siya. Nagtatrabaho lang po ako sa kanya. Ah, ganun ba? Akala ko kapatid ka niya eh. Parang ang bata mo pa para magtrabaho sa kanya. Sir, wala pong pamilya dito si Ate Miranda. Bata pa lang po ako, dito na po siya. Pero wala po akong nakikilalang kamag-anak niya. Wag mo na akong tawaging sir. Kuya Marcos na lang. Ako naman po si Eboy. 3 buwan pa lang po akong nagtatrabaho kay ate. Pero malapit din po yung tirahan namin dito. Ilang lakad lang po. Kaya po, ngayon ko lang po kayo nakita dito. 1 buwan lang ako dito. May inaasikaso lang ako at may hinahanap. Ano po yung hinahanap nyo? Huwag mo nang alamin. O sige na, dito na lang ako ah. Pagdating ko sa shop, nakita ko si Ate Miranda na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Tumingin siya sa akin saglit. Ngumiti at nagtanong kung nabili ko ba ang lahat. Tumango naman ako sa kanya. At habang pinagmamasdan ko siya, may parte sa akin na gustong itanong kung kilala niya ba talaga ang lalaking nakita kong nawawala kanina. Pero minabuti ko na lang na huwag muna itong banggitin sa kanya. Kaya't pag-abot ko sa kanya ng mga pinamili ay nagwalis-walis muna ako. Boy, kababalik mo lang. Magmerienda ka na muna. Bumili ko ng binatog sa naglalako. Kainin mo. Ang sarap. Sige po ate. Tatapusin ko lang po ito. Pero isang hindi inaasahang bagay ang nakita ko sa basurahan nang magtatapon na ako ng mga winalis ko. Misteri, isang magarang salamin. Nakahawig ng sa lalaking nawawala ang nandoon sa basurahan ni Ate Miranda. Masyado na akong kinakabahan sa mga naoobserbahan ko, Misteri. Sobra na ba yung iniisip ko o sadyang nagkataon lang ang lahat? Yung mga namumuong duda sa utak ko, padagdag ng padagdag yun. Pagsapit ng 6:00, pinauna na akong umuwi ni Ate Miranda dahil pagod na rin ako, agad akong sumang-ayon at umuwi na ng diretsahan. Bandang 8:00 ng gabi, ay inutusan ako ni nanay na bumili ng katol sa tindahan. Habang naglalakad, napansin ko mula sa malayo si Ate Miranda nakalalabas lang ng shop. Kanina pa kami nagsara pero ngayon ko lang siya nakitang paalis. Pero misteri, ang ikinagulat ko ay hindi siya papunta sa direksyon ng kanyang bahay. Tumatahak siya sa ibang direksyon. Para bang may sadya siyang pupuntahan. Hindi ko alam kung bakit, pero may nag-udyok sa akin na sundan siya. Dahan-dahan akong nagbagal ng lakad para hindi niya mahalatang sinusundan ko siya. Pero bigla akong kinabahan nang may sumulpot mula sa likuran niya. Si Kuya Marcus. Tahimik din itong naglakad, parang pusang handang manghuli ng daga. Malinaw sa kilos niya na sinusundan din niya si Ate Miranda. Napaisip ako, sa likod ba ng gwapo niyang muka at kunwaring pagsusuplado kay Ate Miranda, may masama pala siyang balak? Lalo akong nakumbinsing sumunod dahil kung sakaling may gawin siyang hindi maganda, makakahingi agad ako ng tulong. Ngunit sa hindi inaasahan, kaming dalawa, ako at si Kuya Marcus ay sabay na napatigil. Sa isang iglap, nawala si Ate Miranda sa dilim. Para bang nilamon siya ng gabi.
Sa sobrang gulat, hindi ako nakapagtago agad. Kaya naman nang lumingon si Kuya Marcos sa direksyon ko, agad niya napansin ang presensya ko. Tatakbo sana ako pero para bang nanigas ang tuhod ko. Kaya naman mabilis siyang nakalapit sa akin. Anong ginagawa mo rito, Eboy? Sinusundan mo ba ako? O si Ate Miranda mo? Hindi po. Wala po akong sinusundan ni isa sa inyo. Imposible. Ang dilim-dilim na rito. Ano yun? Naglalaro kang mag-isa? Kayo po. Bakit sinusundan niyo po si Ate Miranda? Akala ko po ba ayaw niyo sa kanya? Ayoko nga. At may rason ako sa ginagawa ko. Ano pong rason niyo? Basta, hindi mo na kailangang malaman yun. Umuwi ka na. Sige po, uuwi na po ako. Inuutusan pa kasi ko ng nanay ko eh. Teka, Eboy, sandali. Huwag na huwag mong babanggitin sa kanyang nakita mo. Maliwanag? Opo, kuya. Matapos ang tagpong yun, inis na inis ako sa sarili ko, Misteri. Kung hindi lang sana ako hindi sana ako mapagbabantaan ni Kuya Marcos. Wala sana akong ganitong problema. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Inisip ko ang mga nakita ko. Kinabukasan, mabigat ang ulo ko at tanghali na akong nagising. Ayoko sanang pumasok pero sayang din ang kita sa isang araw kaya pinilit ko na lang. Pagdating ko sa shop, nadatnan kong may kausap si Ate Miranda, isang pulis. Alam mo bang kulang ang permit mo? Pwede kitang ireklamo at ipasara tong shop mo. Chip naman, kumpleto naman po lahat yung pinasa kong permit ah. Malaki na nga po yung nagastos ko eh. Alam ko, nahihirapan kang magpatakbo nitong mag-isa. Wala ka kasing asawa, hindi ba? Sayang ka naman. Ano naman po ang kinalaman ng asawa sa pagpapatakbo ko nito? Bigla niyang hinawakan ang bewang ni Ate Miranda at dahan-dahang gumapang ang kamay sa ibabang likod nito. Ano ba? Bastos ka! Huwag kang ang maarte. Baka gusto mong ipasara ko tong negosyo mo. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Ano ba talaga gusto mo? Magbabayad ako. Magkano ba? Hindi pera ang kailangan ko. Sarili mong bayad mo. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Ate Miranda pero wala siyang magawa. Maya-maya, lumapit ang bibig niya sa tenga ng pulis at parang may binulong siya. Napangisi ito at tahimik na umalis. Bago pa andarin ng motor, kumindat pa ito sa kanya. Pagpasok naming dalawa sa loob, napansin kong nangingilid ang luha ni Ate Miranda. Bago pa ako makapagsalita, may biglang nagsalita mula sa pinto. Pwede mong ireklamo yung mga ganyang pulis. Ikaw pala, Marcos. Okay lang, hindi na kailangan. Ayoko ng gulo. Pwede naman kaming maging witness ni Eboy ah. Di ba, Eboy? Huwag mong idamay yung bata rito. Mahirap kalabanin ng mga pulis. Pero pinagbantaan ka niya. Ano, hayaan mo lang yon? Hindi mo na problema yun. Ako na bahala. Talaga? Ikaw na bahala? Ano bang magagawa mo? Bakit? Ano rin ba yung magagawa mo? Hindi na nakasagot si Kuya Marcos doon. Tumalikod na lamang siya, nagkibit balikat at umalis. Pagdating ng hapon, habang nagsasalansan ako ng mga kahon at iba pang gamit, narinig kong tumunog ang telepono. Agad naman itong sinagot ni Ate Miranda. Hello? Ikaw pala. Sige, magkita tayo mamayang 9:00. Ibibigay ko ang gusto mo. Basta dalin mo yung sinasabi mong permit na kulang ko. Oo, gagawin ko kahit ano. Pagkasabi nito, ibinaba na niya ang telepono. Lubha naman akong nag-alala at hindi mapakali. Kaya't pagdating ng uwian, dumiretso ako sa tinutuluyan ni Kuya Marcos. Oh, Eboy, anong ginagawa mo rito? Kuya, may nalaman ako. Ano? Tungkol saan? Kanina, may tumawag sa shop. Sigurado akong yung pulis yung nakausap ni ate kanina kasi nabanggit yung permit eh. Magkikita raw sila mamayang 9:00. Ganun ba? Sige, susundan ko sila. Sasama ako, kuya. Hindi pwede. Baka mapahama ka pa.
Kasama ka naman, hindi ba? Promise, hihingi ako ng tulong pag may problema. Mabilis akong tumakbo. Pero malalagot ako sa ate mo. Bakit? Huwag mong sabihin takot ka sa kanya. Ay nako, oo siya sige, mamayang gabi. Pero mag-ingat ka at huwag kang magpapahalata sa inyo, okay? Pagsapit ng gabi, hindi na ako mapakali. Nagpanggap akong tulog sa bahay, pero bago mag-alas 9, dahan-dahan akong bumangon at tumakas. Naghihintay na si Kuya Marcos sa tapat ng bahay nila. Pumasok kami sandali at sumilip mula sa gilid. Inaabangan ang paglabas ni Ate Miranda. 5 minuto bago mag-alas 9, dumating ang pulis na nambasto sa kanya kanina. Gusto nitong pumasok sa shop pero sa itsura nila, tinanggihan siya ni ate. Maya-maya, naglakad silang palingalinga sa daan at pumasok sa isang makipot na iskinita, yung parehong dinaanan ni Ate Miranda noon. Dali-dali kaming sumunod. Mabuti na lang at naabutan pa naming naglalakad sila papunta sa dulo ng baryo, lampas sa mga kabahayan kung saan puro matataas na damo na ang paligid. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kubo na may mahinang ilaw ng gasera sa labas. Dito sila huminto. Yumakap mula sa likod ni Ate Miranda ang pulis at unti-unti siyang niyapos nito. Hindi ko alam na dito pala ang mga tipo mo, yung mapuno at madamo. Ang bango-bango mo. Teka, nasaan na ba muna yung permit na sinasabi mo? Ito akala mo naman kakalimutan ko. Halika na, simulan na natin. Meron na ako niyan kakapasa ko lang nung Marso. Ayaw mo ba ng mas bago? Tsaka alam mo namang kaya kong burahin yung mga pinasa mo at palabasing may kulang ka pa. Okay, sige. Pero ayoko dito sa labas. Malamok hindi ko ma-enjoy. Doon tayo sa loob. May kutsyon dyan. Dyan? Sa loob? Parang masikip naman dyan Ayaw mo ba ng masikip? Siyempre, gusto ko. Sige na, mauna ka nang pumasok. Susunod ako. Uhubarin ko lang tong balabal ko. Sige, hihintayin kita dito sa loob Dahan-dahang binuksan ng pulis ang pinto ng maliit na kubo. Napakadilim sa loob. Nakita ko namang tumalikod si Ate Miranda. Para bang biglang lumabas ang takot sa kanyang muka at tinakpan ang kanyang dalawang tainga. At bigla, mula sa dilim, lumabas ang nakakatakot na mga braso, kulubot na mga kamay at may matutulis na kuko. Hinatak ang pulis papasok. Gulat na gulat kami habang naririnig ang malalakas nitong sigaw hanggang sa unti-unting humina at tuluyang nawala. Dahil doon, hindi na napigilan ni Kuya Marcos na magpakita. Anong ibig sabihin nun, Miranda? Anong klaseng nilalang yang nasa loob? Anong ginagawa niyo rito? Sinundan niyo ba ako? Boy, bakit kasama mo siya? Ate, gusto ka naming tulungan. Alam naming may masamang balak sa'yo yung pulis. Mukhang hindi mo kailangan ng tulong. Ano yan? Biktima mo rin? Sino ka ba talaga? Akmang lalapit si Kuya Marcos sa kubo, pero hinatak siya palayo ni ate. Lumayo ka dyan! Mapapahamak ka! Mapapahamak? Katulad ng mga manliligaw na dinala mo rito? Mga biktima mo sila, hindi ba? Paano mo nalaman yun? Sino ka ba talaga? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Naalala mo ba yung pangalang Marlon? O sa dami nila, hindi mo na alam? Marlon? Marlon Cabrera? So naalala mo pala. Naalala mo pa pala ang kapatid ko. Kapatid mo siya? Oo, nakababatang kapatid ko si Marlon. Isa siyang lalaking buong-buong nagmahal sa'yo, hindi ba? Ano, pinakain mo rin ba siya sa alaga mo? Bigla namang napaluhod at napaiyak si Ate Miranda. Kitang-kita ko na tuloy-tuloy ang pagluha sa mga mata niya. Paano ko makakalimutan ang
kaisa-isang taong nagpakita ng totoong pagmamahal sa akin at pagmamalasakit. Napakabuti niya. Pero gaya niyo, gusto niya rin akong tulungan. Akala niya nanganganib ang buhay ko. Hindi ko alam na sumunod siya rito sa akin. May inayos ako sa likod nang bigla niyang buksan ang pinto ng kubo na yan. Humagulgol si Kuya Marcos sa nalaman. Naintindihan niya kung ano ang nangyari kay Kuya Marlon. Pero bigla rin itong lumapit kay Ate Miranda at hinawakan ang damit nito. Paano kung makakasiguro na totoo yung sinasabi mo? Huwag mo kong lukuhin. Alam namin na sinadya mo silang biktimahin. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang ginawa mo sa pulis. Pinapasok mo siya sa loob. Siguro, gano'n din ang ginawa mo sa kapatid ko. Naglabas ng isang pitaka si Ate Miranda. Andoon ang litrato nila ng isang binata. Mayroon din siyang nilabas na relo mula sa bag niya. Si Marlon yan At saka, relo niya yan. Ito ang relo ni Marlon. Itinatabi ko to at dinadala ko kahit saan. Dahil pinapahalagahan ko yung pagkakaibigan namin. Oo, nanligaw siya sa akin. Pero kapatid at kaibigan lamang yung turing ko sa kanya. Ayaw niyang sumuko, kaya hinayaan ko na lang. Kasi minahal ko rin naman siya bilang kaibigan. Kaya hindi ko siya gugustuhin mapahamak. Maniwala ka. Opo, Kuya Marcos. Nung nagdududa po ako kay Ate Miranda, may mga nagnanasa po sa kanyang mga lalaki. Napansin ko na biglang mga nawala ang mga ito. Pero yung mga gamit nila, tinatapon lang ni Ate Miranda at iniiwan kung saan-saan. Pero hindi po niya tinatago yun. Pero bakit kailangan mo silang ipahamak? Yan lang ba talaga yung kaya mo? Bakit di mo na lang sila isuplong sa pulis? Bakit nagtatago ka ng nilalang dito? Dahil may pagkakautang ako sa isang tao. Diyan, sa taong nasa loob ng kubong yan. Siya ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Niligtas niya ako mula sa mapang-abuso kong tiyuhin. Malaki yung utang na loob ko sa kanya. At nang hindi na niya kayang kumuha ng sarili niyang pagkain, nangako ako sa kanya na ako na lang ang gagawa nun. Gagawin ko yun habang nabubuhay ako. Ate, kaya ba hindi ka na nakapag-asawa at nagkaanak dahil sa habang buhay mong responsibilidad sa kanya? Umiyak lamang siya at hindi na nakasagot. Sa sobrang galit naman ni Kuya Marcos ay nagwala ito. Naghagis ng kung ano-ano at dahil doon, natumba ang gasera at mabilis lumaki ang apoy. Natulala naman si Ate Miranda pero hindi siya makagalaw. Inabot ng apoy ang maliit na kubo. Narinig namin ang malakas na sigaw ng nilalang na unti-unting nasusunog sa loob. Hanggang sa nanahimik ang lahat. Tanging tunog na lang ng nasusunog na dahon at damo ang naririnig namin. Hanggang sa huli, hindi kayang patawarin ni Kuya Marcos si Ate Miranda. Pero kahit papaano, may kasagutan siyang natamo mula sa natuklasan namin. Nasagot ang kanyang mga tanong at nahanap niya kung sino ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sa mga oras na yon, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Sinabihan siya ni Ate Miranda na siya na ang bahala kung isusuplong siya o hindi. Pati ako ay binigyan niya ng laya at pagkakataon kung gusto kong magsalita laban sa kanya. Pero misteri, minabuti kong manahimik na lamang. Naniniwala kasi ako na nagkaroon man ng matinding kasalanan sa tao at sa Diyos si Ate Miranda. Alam kong may pagkakataon pa siyang magbago. Umalis naman si Kuya Marcos sa aming lugar noon. At matapos noon, nagpatuloy ang pagtatrabaho ko kay Ate Miranda ng ilang taon.
Siya rin po ang nagpaaral sa akin hanggang sa ako ay magkolehiyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento misteri. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel.